O, si Atty. Harry Roque, mga kababayan, walang kadala-dala, bumanat na naman po sa ating Pangulong Bongbong Marcos habang nasa pagtago sa kanyang lungga. Pero yung kanyang asawang si Myla, na wanted na rin po ng Congress kasi na-contempt. Ang sabi ni Congressman Dan Fernandez, may information sila na tumakas na. Nasa labas na po ng bansa. Nasa ibang bansa na daw po. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balik tayo, mga kababayan, dito sa ating kwento. Ito yung latest na balita kay Myla Roque. Roque's wife denies refusing to appear before House Quad panel. Sabi ni Congressman Dan Fernandez, we have information niya that Myla Roque already left the Philippines. Yung audio lang po. What she is saying that she has been is not true, to your mind. Yes, because what's seen, ako personally, when I asked for the medical certificate coming from the hospital, what I have read was the prescription detailing the situation, what she's been through. And hindi yung done to her last year, and surgery as well, alleging that she underwent. So we wanted to see the real cause of her real situation, and that's the reason why we're asking for all those documents. And ang hirap they're trying to find ways not to really to attend to the committee, and kung wala ka namang tinatago, diba, you can even ask us to, biglang yaman kasi po on certain ways. For example, if she wanted to saan ginawa yung yaman? Pinapasubmit ng document po yung SALN. Ayun, tumakas. Wala na sila. Nagtago na po pati si Harry Roque. Evaded the hearing. As a matter, I think she went out of the country prior to us asking her. Sabi sa Singapore. Pero baka wala na doon. I am hearing of a country where she's in right now. Are you receiving the same information? Where is Myla Roque? That 2 hearings ago, there was an information that she went to. I'm not really sure, but I read it, but it's not. I think it's an Asian country. It's either Singapore or Malaysia. Sabi nagpa-check up daw. Okay, and the last point that I want to make, our last question regarding Myla. So yun, nasa labas na ng bansa. Could be Singapore or Malaysia. Basta Asian countries. Nagtatago na po silang lahat. Sabi ni Dan Fernandez, tama yung sinasabi niya. Kung wala man niya silang itinatago, bakit umiiwas sila? Yan ang mga palusot po ng kampo ng mga Duterte. Takot sila, mga kababayan, harapin yung mga issue na kinakaharap po nila, yung mga problemang pinasok nila, lalo dito sa issue ng Pogo. Sa mga Duterte, yung issue ng AGK, the war on drugs. Dito naman po, kay Harry Roque, yung issue sa Pogo. Konektado siya lahat po, mga kababayan. Ngayon, bumanat na naman po si Harry Roque. Ayun, tatapang-tapangan siya palagi. Roque blast Marcos for gaslighting Sara Duterte. Ikaw ang unang nang iwan. Laging binabaliktad po nila, mga kababayan. Paano nga unang nang iwan? Napakalinaw po na ang kumala sa unity team, si Inday. Diba? Una kumalas, mga kababayan, sa Partido Lakas kasi nabuking, mga kababayan, yung plot. Ang gustong mangyari nila, gawin lang nila, pabayaan silang gawin yung mga plano nilang maitim laban sa administrasyon, at wala lang na aksyon na gagawin yung ating administration. Napaka-abusado po, napakalinaw saan nagmula yung
pagkawasak ng Uniteam. Nagsimula po doon sa pag-ambisyon ng kampo nila sa pamamagitan po ni GMA. Trinay mga kababayan na ikodita si Martin Romualdez. Hindi po papayag yung ating Pangulo na mawala. Ang balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Si Martin Romualdez, sabi ko nga po, si Martin Romualdez is the knight in shining armor ng ating Pangulo. Pinsan po Bakit inilagay po? Para mga kababayan. Unang-una, yung agenda ng administrasyon mabilis na maipasa sa Congress. Pangalawa, proteksyon ng ating Pangulo sa anumang attempt na itulad kay Erap Estrada na inimpeach po mga kababayan. Remember? Vice President noon mga kababayan si GMA. Ano nangyari? Nang ma-impeach si Erap as successor to the President, umupong presidente si GMA. Yon mga kababayan din ang magiging kalalabasan kasi sa Uniteam, President Marcos, Vice President Inday. So ang proteksyon mga kababayan, sa anumang attempt for a possible impeachment, si Martin Romualdez, hindi papayag po si Martin. Hindi papayag po yung ating Pangulong mawala si Martin. May attempt po na ikudita. Remember yung plot? Nagsumbong yung ibang mga congressmen na nire-recruit po para ang ilagay po na Speaker of the House, yung barkada ni Inday, si GMA. Ayon, doon nagsimula po, natanggal si GMA. Dinimote as senior deputy speaker at hindi na po isinasama dati. Sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, laging kasama sa mga foreign trips, siya niya yung aking secret weapon. Yung secret weapon pala ng ating Pangulo, nakaumang sa kanya yung weapon.
Hindi po paiisa sa inyo. Nangyari na, may experience na po yung Marcos, yung tatay niya. Di ba? Trinaydor sila ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi na po pauulit. Nagwala si Inday po. Nag-resign po siya sa sa lakas na siyang tumulong sa kanya na makaposisyon as Vice President. At tinawag pong tambaluslos yung ating speaker. Then next mga kababayan, yung confidential funds. Pasalamat ngang binigyan kayo ng confidential funds. Pero hindi ibig sabihin na binigyan kayo ng confidential funds ay lulunukin ninyo in 11 days at hindi ninyo maipaliwanag ng maayos. Yan ang gustong sabihin nila. Na basta't binigyan sila ng pondo, bala na sila. Hindi ninyo pera yan. Yun ang pinagpuputok ng botsi, mga kababayan ni Inday. At ngayon, ito yung sinasabi ni Harry Roque. Yan Roque Blas Marcos for gaslighting Sara Duterte. Ikaw ang unang nangiwan. Paano mo nasabi? Inabando na daw ng ating Pangulo. Si Inday, iniwan daw. Basahin natin. Sabi diyan, former presidential spokesperson Harry Roque has called out President Ferdinand Marcos Jr. saying he has the first to ditch his supposed ally, Vice President Sara Duterte. According to Roque, real friends are supposed to stick it out through thick and thin, not bail when things get messy. So ang ibig ninyong sabihin, gayahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawa ni Digong. Hindi man po maaari. Hindi man po pwedeng tumulad sa pag-ugali ninyo na alam ng mali yung ginagawa ng kaalyado, kaibigan, tulad ni Pacquiao, nandun pa rin kayo. Hindi maaari ang ganon. Maling-mali ang ganyang pananaw. Kaya nga tingnan ninyo, ang support ngayon sa mga Duterte, 15% na lang. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tumaas pa uptrend yung support ng mga Filipino kasi tama yung kanyang ginagawa. Bakit? Tama lang na hindi niya kinonsinte yung kanyang vice-presidente. Abusado Hindi niya kinonsinte si Pacquiao. Kahit nag-support si Pacquiao during the election, through SMNI, yung mga yung mga interviews na sinasabi ninyong sinusumbatan ninyo, dahil ba tumulong, ikukonsinti na yung masamang gawain. Hindi po pwede yung ganon. Imagine si Inday, pagkatapos si Digong, imbis tumulong sa pagkumbinsi kay Pacquiao na sumurrender, sabi ni Inday, nang tanungin kung nasaan si Pacquiao, nasa langit na niya siguro. Sabi ni Digong, ako alam ko kung nasaan si Pastor, pero secret. You see? O ngayon, iniimbestigahan sila, mga kababayan. Kasi nga po, mali yung mga ginagawa. Ang gusto ninyong mangyari, kahit mali yung ginagawa, konsentihin kasi kaibigan. Yan po ang hindi maaari sa Marcos administration. Kaya nga tingnan ninyo, abogado niya mismo, si Vic Rodriguez, ginawa niyang executive secretary. Ano nangyari? May abuso, pero hindi niya kininto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawa niya? Dinemote na lang niya. Hindi man niya nga tinanggal. Nag-resign na lang po si Vic Rodriguez kasi napahiya. O ngayon, kung ano-ano na po ang ginagawang paninira sa ating Pangulo, umanib na sa mga Duterte. Bahala kayo sa buhay ninyo. But the President will continue serving the Filipino people kasi ang mga mamamayang Pilipino ang bumuto sa kanya. Kumbaga kung kayo sumuporta, ilan man lang yung boto ninyo. Tama po? May pananagutan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga mamamayan. Hindi pwede na dahil sa kaibigan, gumawa ng masama, pagtatakpan. Hindi nga nagsasalita yung ating Pangulo. You see? Sino yung nasalita ng salita? Di ba kayo? At saka si Inday? Tapos sasabihin ninyo, ang unang nang iwan yung ating Pangulo. Paano mo nasabi? Sino ba yung nauna na gumawa ng kabalbalan? O di ba yung kampo ni Inday? At kanyang buong pamilya.
Pinatawag-tawag yung ating Pangulo, bangag, may adik tayong Pangulo. Asa pa kayo na itatrato kayong mabuti. Pero tingnan ninyo, civil pa rin yung pagtrato sa inyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Mrs. Lisa Marcos hindi na nakatiis, nagpa-interview kay Katonying. So tama lang yon. Pero tingnan ninyo, hindi na pinalaki ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang mabait ang ating Pangulo. Pati nga yung kanyang kapatid, imbis na kumampi sa ating Pangulo, kumampi pa sa inyo. Ayan, tuloy damay si Amy Marcos. Number 80 na lang sa survey. You see? Sabi ni Harry Roque dito, ang pagkakaibigan niya ay nagbibigayan, nagdadamayan, at nagkakaunawaan. Ang kaibigan, lalo na ang tunay na kaibigan, ay nakakadama kung ang kaibigan ay may dinadamdam, may sakit, masaya o may umaaway dito. Give and take, hindi iniiwan sa ere. Sabi po niya sa kanyang Facebook post. Sa madaling salita, ikaw, PBBM, ang unang nang iwan. Yan po ang sabi ni Harry Roque. Pinalalabas na iniwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday sa gitna ng problema. Unang-una po, ang gumawa ng problema si Inday. Wala man siya dating problema. Binigyan pa nga po ng pondo ng confidential funds. Anong ginawa ni Inday sa confidential funds? Ginastos in 11 days sa maling pamamaraan. Iniimbestigahan nga po ng Congress. Kasi may mga specific na items na dapat lang pinopondohan ng confidential funds. Lumitaw sa investigation ng Congress, mali yung paggamit. Kaya nga dinisallow ng COA. Kasalanan ba yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sinabihan ba siya na ito yung confidential funds? Gamitin mo sa kung anong gusto mo? Wala mang ganon. Kasi ang thinking ng ating Pangulo, mga kababayan, sa kanyang pagkaunawa, si Inday is a responsible official. Naging mayor siya at abogado. Gagamitin niya yung pondo sa tamang pamamaraan. Iginamit niya sa mali. Pagkatapos, ang gustong mangyari ninyo, Atty. Harry Roque, nakagawa ng pagkakamali si Inday, tapos, kukonsintihin ng ating Pangulo kasi kaibigan. Tama ba yon? Kaya hindi kayo uubra. May mga argumento ninyo, kaya kayo nagtatago ngayon. Kasi ang dami ninyong ginawang mali, kayo mag-asawa nagtatago na ngayon. Si Myla, sabi nasa ibang bansa, kasi hindi may paliwanag kung paano dumami yung yaman ninyo. Ang gustong sabihin ninyo, konsintihin kayo sa inyong mga kamalian. Harapin ninyo ang inyong mga kamalian. Panagutan ninyo sa batas. Kasi wala man nagsabi sa inyo na gumawa kayo ng mali. It is your own volition. Nagkamali kayo, harapin ninyo ang inyong pagkakamali. Si Inday nagkamali, harapin niya ang kanyang pagkakamali. Yan ang mga responsible leaders. Hindi yung ituturo ninyo si President Bongbong Marcos na iniwan si Inday. Paanong iniwan? Kayo yung dumistansya eh. Saan ka nakakita? Kayo ni Tin. Tapos yung tatay, walang tigil sa paninira sa ating Pangulo. Tapos may nausog rally. Yung asawa mo, nasa gobyerno pa rin, nagtatrabaho. Pero nandun ka sa rally, sinisiraan yung Pangulo. Sino magugustong ganon? Sige nga, baliktarin natin. Sa panahon ninyo, kung ganon ang gagawin ng inyong kaalyado nga pero sinisiraan, in public pa, baka natukang na. You see? Imagine, nasa ibang bansa yung ating Pangulo, iniwan na caretaker si Inday. Imbis magtrabaho si Inday, nandun sa rally sa Liwasang Bonifacio, na ang sigaw, Marcos resign, tapos nandun ka pa. At sabi mo pa doon sa rally, iniintay lang na namin yung go signal. Kung kailangan na namin anyang sumugod sa Palasyo Malacanang. Imagine that na pang-aaboso ninyo, harap-harapan na pang-iinsulto ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi na-underestimate ninyo. Ang tingin ninyo sa ating Pangulo, mabait, at hindi kaya kayong harapin. Doon kayo nagkamali o ngayon,
Ano nangyari sa inyo? O di ba? Parang na umihip kayo sa lusong. Di ba? Tawag dito sa amin, naghayop sa lubang. Umihip sa lusong. Yung bayuhan po, pag umihip ka doon, mapupuwing ka kasi bumubuelta yung mga tawag dito, yung mga alikabok na nasa loob ng lusong. Yun ang ginawa ninyo sa inyong sarili. You are actually hurting yourselves. Ang mga problema na inyong kinakaharap, including Inday, ang may gawa kayo mismo. Si Digong ang gumawa ng problema niya siya mismo. Si Bato, si Bongo, kayo lahat, ang gumawa ng problema ninyo, kayo. Huwag ninyong itinuturo yung ibang tao. Tapos sasabihin ninyo sa ating Pangulo, si Pangulong Bongbong, iniwan si Inday. Si Inday yung umalis. Hindi nga siya, sinibak. Sinibak ni Inday yung sarili niya. Nag-resign siya Nag-resign sa partido. Sa lakas, tinawag yung kaalyado na campaign manager niya, si Martin Romualdez, mga kababayan, na nagpanalo sa kanya. Tinawag niyang tambalos-los. Ang tawag niyan, kayo yung walang utang na loob. Binabaliktad ninyo. Naging presidente si Digong dahil kay Amy Marcos. O tingnan ninyo si Amy Marcos. O diba? Sa kasi siksik sa inyo, number 18 na tuloy. Laglag na po sa Magic 12, baka matalo. Kasalanan niya yon. Sumama sa inyo Yan sabi rito ni Harry Roque. The President's pronouncement that maybe he was deceived because the Vice President thinks that they are not friends is plain and simple gaslighting. Tahimik ang palasyo nang pumutok ang issue ng confidential funds ng Office of the Vice President na ang nagbigay ay ang Pangulo at nanggaling sa Pangulo. Maraming issue magmula noon ay hinayaan lang ng pinsan ni PBBM na wasiwasin si BP Sara. So ang ibig sabihin po ninyo, pagsabihan ng ating Pangulo si Martin na wag wasiwasin si Inday Sara habang siya matagal nang winasiwas ni Inday. Matagal nang pinagtatawag ninyong tambaloslos at hindi nga nagre-react ng nagpapalabas ng masasamang salita. Sabi ni Martin Romualdez, we are still friends niya. You see? At yung maling paggamit ng confidential funds, hindi man yun kasalanan ni Martin. Ni kasalanan ng ating Pangulong Bongbong. Pasalamat si Inday, binigyan siya ng confidential funds. Sa pagbigay ng ating Pangulo ng confidential funds sa kanya, hindi nangangahulugan na gamitin niya sa mali. Ginamit niya sa mali. Tapos, ang gusto ninyong mangyari, manahimik lang yung ating Pangulo? Manahimik si Martin? Gusto pa ninyong idamay sa kagagawa ninyo? Sa totoo lang, yung ating Pangulo nga, biniblame ninyo na hindi i-defend, nanahimik. Buti nga, nanahimik lang. Di ba? Kung si Digong yan, baka kung anong sinapit ni Laila de Lima at yung sinapit ni Leni Robredo, baka kung ano nang kahihiyan, pinahiya na in public kasi sanay sa pagpapahiya in public ni Digong. Pasalamat kayo, natahimik lang yung ating Pangulo kasi walang ugali na tulad ni Digong ang ating Pangulo. Pero masyadong kalabisan na you demand sa ating Pangulo na dapat sumaklulo. Sobra na yun. Sasakluluhan pa yung Vice Presidente na yung tatay gusto nang ipakudita yung ating Pangulo. At si Inday naghihintay doon sa naghihintay doon sa Liwasag Bonifacio na mag-take over. Inapoint pa yung sarili niya as designated survivor. Ano tingin ninyo sa ating Pangulo? Tanga? Underestimate ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Masyado kasi kayong assuming. O ngayon, para kayong tumalon sa kumunoy. Sumuko ka na sa Kongreso. Kasi pag hindi, mananatili kang pugante, Harry Roque. Panagutan ninyo ang inyong mga pinagagawang kabulastugan, including Inday.
hindi kayo tatantanan ng Congress. Pati yung Quadcom. Sabi ni Benny Abante, congressman, borrowing the words of Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Yan ang sabi ng Quadcom. Mananagot ang dapat managot. Nagkasala kayo, harapin ninyo ang batas. Kung hindi kayo nagkasala, lalo na dapat ninyong harapin para linisin yung inyong pangalan. The fact na nagtatago kayo, flight is guilt, a sign of guilt. Yun po ang malinaw dyan, Attorney Harry Roque. Ang akala ko ba, napakatalino mo, abogado ka, napakayabang mo, bakit ka nagtatago? Magyabang ka pa ng magyabang. Sige lang. Isabi sa Bible po, yung mga mayayabang daw, binababa, yung mga mataas. In the pride comes before destruction. Yan ang sinapit po ninyo. Tama pa? Huwag kami, Attorney Harry Roque.